Bakit pa ulit-ulit pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? Kahit nakilala na natin ng Panginoon. Mas worse, nagmi-ministry tayo ng napakaraming taon pero nagkakasala pa rin tayo. At sa tuwing nagkakasala tayo, nagsusorry tayo. Umiiyak pa nga tayo pero nalalaglag pa rin tayo sa same cycle ng pagkakasala natin. Alam mo, hindi ka nag-iisa kapatid kung yan ang tinatanong mo. Mapa non-believers or Christian. Ito ay spiritual oppression. Cycle po ito na pinaglalaruan ka ng kaaway pero hindi mo alam. Pakinggan po natin, breaking the spiritual cycle of addiction. Hindi lang siya basta physical addiction, kundi spiritual addiction. Kinakawawa ka ng kaaway, kaya dapat malaman mo kung ano yung pinag-uugatan ng pagkakasala natin. Dati, bago ka nakakilala kay Lord, nasa sistema ka ng mundo. Gumagawa ka ng kasalanan, nasa maling impluwensya ka, at nasa maling pattern ka. Pumupunta ka kung saan, kala mo dun tayo mapapasaya at mawawala yung ating problema. Kapag may sakit ka, kapag nahihirapan ka, pupunta ulit tayo dun sa maling impluwensya at maling kaibigan, maling pattern ng buhay at maling pamamaraan ng pag-handle po ng mga problema. Hindi lang siya basta bisyo. Spiritual bondage po ng kaawayan. At nakasanayan mo yan. Kaya hanap-hanapin mo. Pero dahil ikaw ay nakakilala kay Lord, aalis po tayo dyan. Saan tayo natitempt? Anong oras tayo natitempt? Tuwing kailan tayo natitempt? Ano ang nagtutulak sa atin para malaglag sa pagkakasala? Number 2, dapat madisconnect po tayo dyan. Putulin natin yung connection dun sa mga pagkakasala na lagi nating nilalakaran. Kasi kahit anong sorry at pray mo, kahit Christian ka na, may impluwensya ka kasi tayo nasa last days. Sabi ng Timothy, flee from youthful lust. Hindi sinabi ng scripture na makipaglabang ka habang nandun ka sa paggawa ng kasalanan. Hindi, matetempt ka. Umalis ka muna kasi mahina yung espiritu mo. Practical decision, kung asan yung mga inuman, yung mga spot, layuan mo para hindi ka mapatagay. Kung meron kang mga kaibigan na nagbe-vape, nagyoyosi, alisan mo muna. Saka mo na lang sila harapin kapag aakayin mo na sila. Isang malaking temptation na po ngayon nakadikit sa atin ay yung cellphone natin. Yung spot na tayo po ay lagi nag-scroll. Complacent tayo. Nakakapag-trigger ng laman natin yung mga contents na yan. Iwasan natin. Kung maaari, i-install natin yung mga bagay na hindi kapakipakinabang sa ating spiritual life. Hindi lang to basta self-control. Ito pa yung spiritual battle. Sabi ng Matthew 5:29, if your eyes causes you to sin, pluck it out. Kailangan natin ng radical separation from triggers. Kasi may mga lugar, grupo, may pathway po talaga na malakas ang tukso. At kailangan nating lumayo, iwasan, layuan yung mga bagay na yan para tayo ay maging malaya. Ito yung mas malalim pa. Kailangan po natin ng deliverance. Kasi kahit matagal ka na nag-church, nagbi-ministry, nagsusorry ka kapag nakakagawa ka ng Lord. Pero pagdating ng weekdays, ito na naman, gagawa ka na naman ng kasalanan. Totoo yan, the spirit is willing, but the flesh is weak. Hindi obra na patawad lang. Lord, sorry. Kailangan nating palaksin yung espiritu natin kasi yon ang totoong pagpapalaya. Kailangan natin ng spiritual empowerment. May mga panalangin hindi mapapalayas ang demon kasi we are influenced by demon, by evil. Kaya nga dapat pinipili ang mga pinapakinggan, ang mga pinapanood. Kasi nai-influence tayo ng mga bagay na yan. Hindi makakapasok ang demon sa atin pero may influensya ka kahit Christian ka na. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, tinalo niya ang manunukso. Sa 40 days and 40 nights niya na pagpa-fasting siya ay tinukso. At ang pinanglaban niya ay pag-aayuno. To empower our spirit, kailangan natin ng Word of God. Ito yung panlaban natin. Kasi ito rin ang pinanlaban ng Panginoong Jesucristo. Hindi ka mananalo sa espiritu ng addiction by willpower lang. Kailangan spiritual strengthening. Walk in the spirit and you will not gratify the desire of the flesh. Ito ang tuloy makakapagpalaya sa iyo sa espiritu ng addiction. Prayer, fasting, meron ng breakthrough. Sabi ko nga po sa inyo, si Jesus, ito ang pinanlaban. He is the perfect model how to overcome demons in our lives. Kung sa tingin mo wala ng pag-asa kasi paulit-ulit na lang yung paggawa ng kasalanan, diyan tayo nagkakamali. If the Son sets you free, you will be free indeed. Kaya tayo tinawag na masigit pa sa mananagumpay. Yung laban kasi na to ay sasamahan tayo ng Panginoon. Share mo ito sa unang tao ipapaisip sa'yo ng Panginoon. God bless.